Ang pagdating ni Russell Westbrook sa Denver Nuggets ay isa sa mga pinakamalaking sorpresa ng off-season. Sumali ang MVP sa team kasunod ng pag-alis ni Kentavious Caldwell-Pope at marami ang nagtaka kung paano siya babagay sa game plan ng Nuggets. Umaasa ang Nuggets na maibibigay ni Westbrook ang karanasan at pamumuno sa team, lalo na para sa mga young player na naghahangad na lumago sa kanilang mga papel. Bukod pa rito, ang kanyang kakayahang lumikha ng mga plays at mag-ambag ng puntos ay magiging mahalaga upang suportahan si Nikola Jokic, ang MVP ng liga. Kamakailan, nakipag-usap si Josh Kroenke, presidente ng organisasyon sa Colorado, kay Bennett Durando ng The Denver Post upang ipaliwanag ang desisyon na kunin si Westbrook. Binigyang diin ni Kroenke na kumpiyansa ang team na malaki ang maiaambag ni Westbrook sa loob at labas ng court. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala siya ng personal sa unang pagkakataon matapos ang paglagda. At tulad ng sinabi ko, labis akong nagpapasalamat na nasa aming panig siya. Dahil nakita ko na siyang nagpapahirap sa amin ng maraming taon sa Oklahoma City at sa iba pang lugar. Kaya't magiging napakagandang karagdagan siya para sa amin sa loob at labas ng court. Lalo na sa ilang mga young player na inaasahan naming magkakaroon ng mas malaking papel ngayong taon. Naranasan na ni Russ ang lahat sa loob at labas ng NBA, kaya magiging malaking bahagi siya ng kung sino kami, pareho sa locker room at sa court. Dumating si Westbrook bilang sixth man. Sumali si Westbrook sa Nuggets matapos gumanap bilang sixth man sa Clippers noong nakaraang season. Nag-average siya ng 11 punto, 5 rebound, 4 na assist, at 1 steal sa 22 minutong paglalaro kada laro. Tanging oras lamang ang makapagsasabi kung magiging magandang pagkuha si Westbrook para sa Nuggets. Ang kanyang pag-angkop sa team at ang kanyang kontribusyon sa tagumpay nito ay magiging mahalagang salik sa pag-assess ng kanyang epekto. Mataas ang inaasahan ng Nuggets para sa season at umaasa silang matutulungan sila ni Westbrook na maabot ang kanilang mga layunin. Sa isang talentado at kompetitibong team, tatargetin ng Nuggets ang malayo sa playoffs. Sa ibang balita naman, inilabas ng Tops Now ang isang 1-to-1 card na may mga pirma nina LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant at tila desperado si Giannis Antetokounmpo na makuha ito. Sinabi ni Antetokounmpo na handa siyang doblehin ang pinakamataas na offer para sa card na kasalukuyang nasa $500,000. Maaaring isipin mo na $1,000,000 para sa isang basketball card ay sobra. Pero sa tingin ko hindi naman ito masyadong labis kung isasaalang-alang ang konteksto. Maaaring maging mas mahalaga pa ang card na ito sa hinaharap. Nagsama-sama sina James, Curry at Durant sa isang kompetisyon sa unang pagkakataon noong Olympics at pinangunahan ang Team USA sa gintong medalya na may perpektong 6-0 na record. Malamang na hindi na natin sila makikitang magkasama sa isang team ni muli maliban sa All-Star Games. Kaya't ang isang card na nagmamarka ng okasyong ito ay maaaring umabot ng milyon-milyon sa hinaharap. Narito ang ilang mga detalye tungkol sa card mula kay Sean Grant ng Source Sports. Bilang pagdiriwang ng tagumpay ng Team USA Men's Basketball sa gintong medalya sa Olympics, inilabas ng Tops Now ang isang ultra-rare redemption card na nagtatampok ng isa sa isa triple on-card autograph. Ang eksklusibong card na ito ay may mga pirma ng mga alamat ng basketball na sina LeBron James, Steph Curry at Kevin Durant. Ito ang kauna-unahang Topps autographed card ni James at ang unang pagkakataon na ang 3 star ay napagsama sa isang signed card. Ang katotohanan na ito ang unang pagkakataon na magkakasama sina James, Curry at Durant sa isang card ay lalo pang nagpapaakit sa card na ito. Hindi ako magtataka kung si Giannis na nasa huling taon ng kanyang 5 taon, $228 milyong na kontrata sa Milwaukee Bucks o sinuman ay handang magbayad ng malaking halaga para sa card na ito. Grant Williams naniniwala
na magbabayad si Luka Doncic ng $1,000,000 para sa kanyang rare card. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang numerong $1,000,000 ay nabanggit para sa isang basketball card. Noong nakaraang buwan, nakuha ni Grant Williams ang isang mahalagang Luka Doncic card at inisip niyang babayaran siya ng Dallas Mavericks star ng $1,000,000 para dito. Sabi ko, kailangan kong ibigay kay Luka ang unang karapatang tumanggi dahil sigurado akong bibilhin niya ito ng parang $1,000,000, sabi ni Williams. Kaya't naisip ko, tatawagan ko si Luka. Tinawagan ko siya ng 2 beses sa FaceTime, hindi siya sumagot. Nasa Slovenia siya ngayon. Kaya't tatawag siya pabalik at kailangan ko siyang kausapin tungkol dito dahil ito ay labis na nakakatawa. Ang card na iyon ay nagtatampok ng isang patch mula sa jersey ni Doncic at ang kanyang pirma at sinabi ni Williams na nakatanggap siya ng mga offer na $250,000, $300,000 at $500,000 para dito. Gusto niyang ibigay sa kanyang dating kakampi ang unang karapatang tumanggi, kaya hindi siya agad pumayag na ibenta ito. Hindi malinaw kung nagkaroon na ng pag-uusap sina Williams at Doncic mula noon. Kung tinanggihan ng Slovenian ang pagkakataon na bilhin ito, maaari pa ring kumita ng malaking halaga si Williams mula sa ibang mga nag-o-offer, batay sa mga offer na natanggap niya nang makuha niya ang card. Sa kabilang balita naman, kailangan ng Dallas Mavericks ang isang veteranong player na nakaranas na ng tagumpay sa kampyonato ng ilang beses. Dito pumapasok si Klay Thompson sa sistema ni Jason Kidd kasama sina Kyrie Irving at Luka Doncic. Sa pagkakaraos ng isang puwang sa team, may panibagong lumitaw. Bagamat nakuha ng Golden State Warriors si Buddy Hield, walang kasiguruhan na babagay siya kay Stephen Curry at sa sistema ni Steve Kerr. Ito ang magiging unang taon na maglalaro si Stephen Curry nang wala si Klay Thompson sa mahabang panahon. Matapos makahanap ng bagong tahanan si Thompson sa Mavericks, sisikapin ngayon ni Steve Kerr na hubugin ang ilan sa kanyang mga young player upang mapunan ang naiwang puwang. Habang marami sa mga tagahanga at analysts ang nagsasabi na hindi na kayang buhatin ni Curry ang kanyang team dahil sa kanyang edad, niyakap ni Curry ang hamon na ito. Inamin pa niya na gustong-gusto niya ang katotohanang tila minamaliit sila ni Coach Kerr ayon sa People. Mahal ko ang ideya na iniisip ng mga tao na hindi na namin kayang makipagsabayan sa ibang mga team na kanilang pinipili sa West. Gustong-gusto ko ang hamon na ito, ang pumasok sa training camp at lumikha ng sariling tagumpay. Ito ang nagbibigay sa akin ng sigla, sabi ni Curry. Isang malaking karanasang dagdag para sa alamat ng Warriors. Kapag ang mga player at mga dinastiya ng nakaraan ay lampas na sa kanilang prime, kadalasang may sapat na ebidensya. Gayunpaman, kamakailan lang ay nagpakitang gilas si Steph para sa Team USA sa Olympics. Sa katunayan, pinangunahan ng alamat ng Warriors ang lahat ng mga Avengers sa puntos, na may average na 14 na puntos kada laro sa Summer Games sa Paris. Gagamitin ni Curry ang karanasang nakuha niya kasama sina LeBron James, Kevin Durant at iba pang mga star upang hasaing lalo ang kanyang mga kakayahan sa kabila ng kanyang edad. Inamin pa niya na ang veteran acumen na nakuha niya ngayong summer ang magiging lihim niyang sandata. Malinaw na pagkatapos ng karanasang ito sa Olympics, sinisikap kong i-channel ang enerhiya na iyon sa buong taon, kanyang idineklara. Magiging totoo kaya ang kanyang mga salita kahit na lumipat na si Klay Thompson sa Mavericks? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.